Diyos marhay na aga! Nag-harvest kami ngayon ng pili para lagain at nanguha kami ng sinaunang gulay na tinatawag na bago. Ginataan namin ito at nilahukan ng talbos ng lubi-lubi at tinapa. Nanguha nga rin kami ng lukban at kakao, kaya naman samahan nyo kami ngayon sa aming buhay probinsya. Eto nga pala ang puno ng bago na pagkukuhaan namin ng talbos at dito nga pala yan sa dating bahay ng tiyuhin ko. Nagbaka sakali nga lang naman kami na baka may talbos kasi alam nyo ba na huling nakatikim ako nito nung elementary pa ako? Sinaunang gulay pa nga ito at ang tawag nga dito sa amin ay bago. Sa inyo po ba, ano po ang tawag nito? Shoutout nga po pala sa Shifa Philippines. Pagkatapos namin manguha ng talbos ng bago ay minadaanan kaming hinog na kakao, kaya naman kinuha ko kasi napakasarap nito at mayaman din ito sa vitamin C. Kumuha nga ako ng dahon ng saging para ipangbalot dito sa talbos ng bago para hindi agad malanta. Kaunti nga lang naman yung nakuha naming talbos ng bago. Sakto naman nga at minadaanan kaming lubi-lubi na mayroong talbos, kaya naman kinuha ko na. Napakaganda nga ng talbos dahil walang kumakain na uod sa gitna. Pauwi na nga kami at dumaan muna kami sa bahay ng tiyuhin ko para iyain mag-harvest ng pili kasi napansin namin na napakaraming bunga at mga hinog na rin. Nagsisilaglaga na at nasasayang lang at eto nga may nakuha ako, napakasarap ng laman. Bala ko nga sana umakyat kaso karamihan ng bunga ay nasa maliliit na sanga at hindi kayang abutin ng kamay ko. Kaya gumamit na lang kami ng kawit sa pangunguha at eto nga rin ang ginagamit ng tiyuhin ko sa pag-harvest ng nyog. Ipinakita ko nga talaga kung ano yung ginagamit ng tiyuhin ko sa pag-harvest ng nyog kasi mayroong nagtatanong kung anong klase ba daw yun. Ang pamamaraan daw kasi ng pag-harvest ng nyog sa kanilang lugar ay inaakyat. Parang napakadelikado naman kung ganun, lalo na kung mataas na yung puno ng nyog. Sa inyong lugar po ba, ganun din po ang pamamaraan ng pag-harvest? Maraming pili na nga ang nakuha ng tiyuhin ko, kaya naman pinagpupulot na namin isa-isa. May mga hilaw nga na nakuha kasi kapag marami ang bunga sa isang sanga ay kinukuha na niya lahat. Wala nga kaming dalang lagayan, kaya naman kumuha na lang kami ng dahon ng anahaw at dito na lang namin ibinalot. Hinati nga pala namin yung mga nakuha naming pili at yung kalahati naman ay sa tiyuhin ko. May nadaanan nga din kaming suha o tinatawag na lukban dito sa amin na napakaraming bunga at yung iba nga ay nagsisilaglaga na. Bago nga kami kumuha ay nagpaalam muna kami syempre sa may-ari. Dito nga sa probinsya kapag masipag at madiskarte ka ay maraming libreng pagkain ang nasa paligid. Pagkarating nga namin sa bahay ay nilaga na agad namin yung pili para pagkatapos namin mananghalian ay mayroon kaming panghimagas. Bukod nga sa asukal na sausawan ay masarap din ang kuyog na may kalamansi kaso hindi pa season ito ngayon. Pagkatapos nga namin mananghalian ay binalatan naman namin itong isang lukban. Pulahan nga ito at napakaganda ng laman, halatang napakasarap. Fast forward kinahaponan ay naghanap naman kami ng talbos ng lubi-lubi pandagdag doon sa nakuha namin kanina. May nakita nga kaming ligaw na halaman na napakaganda ng bulaklak at nakalimutan ko nga kung anong pangalan nito. Malapit na nga ang kabilugan ng buwan kaya sigurado ako marami kaming makukuhang talbos ngayon. Napakarami nga ng puno ng lubi-lubi dito sa amin kaya madalas din talaga kaming mag-ulam nito. Paborito ko nga ito lalo na kung inilalahok sa ginataang tulingan. Sa tinagal-tagal nga ng panahon ay ngayon nga lamang kami makakapag-ulam ulit ng gulay na bago. Bihira na lang kasi ang may tanim nito ngayon at ang iba nga hindi naman alam na kinakain to. Nakauwi na nga kami sa bahay at nakakatuwa nga kasi marami talaga kaming nakuhang talbos ng lubi-lubi. Hinimay-himay ko na nga at pinilipit ko lang at eto namang mga talbos ng bago ay ginayat na rin ni Papa ng pino. Nag-amak na nga rin pala ako dito sa aming kalan at isinalang ko na rin itong aming kawali at inilagay ko na rin itong gata. At nang kumulo na yung gata ay inilagay ko na itong talbos ng lubi-lubi at talbos ng bago at naglagay na rin ako ng mga pampalasa katulad ng bawang sibuyas at luya. Hinalo-halo ko lang para magsama-sama yung mga sangkap at pagkalipas ng ilang minuto ay naglagay na rin ako ng asin at paminta. Inilagay ko na rin itong mas lalong magpapasarap dito sa ating gulay, ang tinapa. At para may sipa ay naglagay ako ng 2 siling pula. Shoutout nga pala muna sa mga sumagot ng Shifa. At hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.